Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. So, bati muna ako, no? Sabi nga ni Sir Kenneth Cuenco, ah, pabati daw, pa-shoutout naman ako kay Tito Norms. Paliparan ko kamo siya ng 100 NZD. New Zealand dollar ba to? Whatever kung ano yung NZD. Mag-live siya ulit at sabihan niyang hindot mga dagang dingding. Ang dagang dingding exclusive lang kay Sir Boyong yun. Next naman ay si Sir ano name nito? Si Sir Just B Hayden. Ah Hayudini pala yung name nito. Kasi Hayden yung pagkakabasa ko, ano Hayden ko. Sabi ganun, "Good day Idol Bungo from Basilan po ako. Pabati naman sa asawa ko na si Sherinata Hayudini at sa mga anak ko na si Camila, Jasmine, Jasmir at Aya. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo. Kamusta po kayo dyan sa Basilan? Mambel Ribs, Basilan, no? Taga dyan din si Mambel Ribs. Sino pa ba? Ah, nabati ko na ba to si Ma'am Katrina Abis. Shout out sa inyo. May tinatanong siya sa akin eh. Hindi ko pa natatanong po, sige. Ngayon lang ako Mhm. Si Sir Vinreal Cho. Sabing ganon, "Boss Bungo, good day, pakigreet po sana pamangkin ko si Popoy Vasquez ng happy 6th birthday. We love you, Apopong." Sabi niya ganon. Si Popoy Vasquez, happy 6th birthday daw, sabi ni Tito Vinreal Cho. Hello. Tapos meron siya sinabi, no? Sige, sir. Ano yun ko sa inyo? Si, Ma'am Jeziel Abuy. Ma'am Bato, sir. Pa-shoutout naman, Idol J from Toronto, Canada. Bungo TV, lagi ako nanonood ng mga video mo habang wala ginagawa sa duty. More power sa channel. Ay, salamat po, Sir J, ha. From Toronto, Canada. Nako, magti 3 minutes na. Okay na tayo? Okay na, no? Wala nang magpapabate. Okay. So, minor updates lang naman to. Alam nyo, pag umaga kasi, si Tito Norms yung pinag-uusapan natin. Kasi, parating na siya eh. Yung mga ibang papansin, wala mo nang pansinan. Kasi may mga iba dyan sa tabi-tabi, papansin ng papansin eh. Diba? Kung ano na nang sinasabi, hayaan mo sila. Ang importante si Tito Norms ngayon. So, unang update, no, galing ka dito kay Boss MG. At meron ako lilinawin. May lumutang na naman na video eh, na baka mamaya ma-mislead yung iba. Misleading talaga eh. Unahin ko muna to, no, yung kay Sir MG. Doon sa FB niya, sinabi, "Magandang araw mga kahombre ko, Sabado ng 7 p.m. sa YT ko. Meron akong mahalagang update daw sa inyo tungkol sa mga nangyayari behind the scenes namin ni Norman." Nag-ipon lang talaga ako para worth it panood yun. Siguro, mga minor updates kasi ang ginawa siguro ni MG, inipon niya para makagawa siya ng full-length video. Di ba? Maari siguro yung iba dito napanood na namin, pero may sinasabi siyang behind the scenes eh. Siguro, pwedeng update sa kaso, no? Hindi ko na rin nakakausap si Food Genius eh. Kumbaga nasa outer circle na rin ako kasi ibang videos na nire-react natin araw-araw, di ba? Mga iba-ibang issue. Hindi na gaano kay Tito Norms. Pero sa Sabado, bukas, no? Actually, bukas nasa ghost hunting din ako eh. Pero gagawa din akong video pang gabi. Kasi nasa ghost hunting ako bukas. Kung saan, secret, di nyo malalaman. Sabi ni Sir Don Sebastian, "Niyabangan ka ba boss ng 600k a day?
Yan na income. Sabi ni Sir MG medyo. Kung paniwala kayo dun, di ba? Granting na totoo man yun, no? Mauubos din sa, alam mo, sugarol yan. Ang gambling ay nakaka-addict na gawain. Di ba? Kahit pa sabihin mo na marami kang pera or mauubos at mauubos lahat yan. Kung totoo man yan, pero personally, hindi ako naniniwala. I don't know, sa di malamang dahilan, kung totoo man yan na 600K a day, pero mo sa isang taong katulad mo na walang ginagawa, may 600K a day ka na income? Pwede kung lagi ka nananalo, no? Lagi ka nananalo sa sugal araw-araw, pwede. Kung may medalyon ka or agimat. Anyway, dito naman tayo kay Food Genius. Yung mga video niya. So alam na natin to na nandun yung kanyang mahiwagang E150. Actually, sa totoo lang, pangarap ko din tong van na to eh. Kaya lang nung, parang, kahit second hand nga, gusto kong bumili niyan eh, dati. Kaya lang, syempre, alam mo na parang na-attach kay Tito Norms na para bang bumababa na yung uri. Every time na, pagka, alimbawa, pupunta ako SM North EDSA, pag sa The Block, di ba, pag papasok ka doon sa main building, madadaan mo yung Fred Perry. Tito Norms na agad na naiisip ko eh. Iba ang niya sa branding eh. Kaya kung sinong kukuhang endorser kay Tito Norms ng isang produkto, pwede naman, no? Kaya lang, isipin nyo na, na hindi siya nakakaganda sa brand. Kasi okay itong van na to eh. Naka na ako nito before eh. Nakasakay na ako dito sa kabarkada ko before. Gusto ko to. Ang pangarap ko pa nga dyan. Yan ang gagamitin ko pagka mag-ghost hunting, di ba? Lahat ng crew nandyan. May equipment dyan sa loob. Wala eh. Nadikit kay Tito Norms eh. Kaya kaya nawalan tuloy ako ng gana. Anyway, pero okay pa rin naman yan. Meron ka nga lang image na Tito Norms. Pag yan ang parang yung Fred Perry, di ba? Mamahaling damit din yun eh. Kaya lang, Tito Norms na talaga eh. Ito yan Ito guys, ang sasakyan ni Gonggong. Gonggong Mangusin. Ayan o. Tangin na, dito sa Newport. Basement 3. Exit. Tangin na mo, Gonggong. Tapos, ito. Ito yung, recent video. So, ito si Tito Norms, no? Siya ba yan? Parang artista na laging no photos, please. May nakakita. Kulaong. Sorry, fully booked na ang appearance ko today. Mas mahirap pa makatch sa 100 million na promo sa casino. Gag. Kulaong! Kulaong! Pagbabawalan ka talaga dyan kasi to form ng harassment to eh. Sana hindi ka na lang sumigaw. Diba? Hindi ka na lang dapat sumigaw para mabidyohan nyo siya na maayos. Tapos naka-flash ka pa daw. Kulaong! 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 Ito, dito nyo malalaman na hindi totoo yung sinasabi niya na na may mga bodyguard siya. Lalo na yung kinwento ni Dagang Dingding. Na meron daw pinagsasampal-sampal daw ng bodyguard. Hindi pwedeng gawin yun. Di sana, itong mga to, kung bodyguard naman to, agresibo na sana itong mga to. Diba? Kaya ngayon, maniniwala pa ba kayo doon sa kwento-kwento na may isa daw, teritoryo daw ni Boss FLM, tapos pinagsasampal-sampal daw ng guard? Ito nga, sinisigaw pa ng kulaong, wala namang ginawa yung mga inawat, no? Kasi nga harassment naman talaga ito.
To be fair naman. Ulaong! Ulaong! Kaya mga sinungaling talaga eh. Yung mga nagkikwento na ano eh, na pinagsasampal-sampal daw eh. 'Di ba? Sunod, huwag kayong maniniwala sa mga ganong kwento ha. Now, meron tayong liliwanagin na misleading na video. Ito ha, sana ba yun? Matagal na namin ini-explain to eh. Ito ay in-upload ni Kulaong. Hindi si Kulaong ang misleading dito ha. Yung sinasabi ni Tito Norm sa video. Ito kasi ang sabi niya. Dahil kinasuhan nga ako eh. Kahit si Baarde, ganito din ang pagkakaalam eh. Pakinggan nyo ha. Dahil kinasuhan nga ako eh. Hindi raw ako si Francis Leo Marcos eh. So kinasuhan ako ng anti-alias law ng NBI pa. NBI pa nagkaso, anti-alias law. Isa pa, illegal use of alias daw. NBI pa yan. Mas matibay ka pa ba sa NBI? Di ba? Tibay niya, NBI yan eh. Anti-passport law. Doon muna tayo sa sinasabi niya sa doon sa anti-alias law. Nga ako eh. Hindi raw ako si Francis Leo Marcos eh. So kinasuhan ako ng anti-alias law ng NBI pa. Hindi daw ako si Francis Leo Marcos. Kinasuhan ako ng anti-alias law ng NBI. NBI pa nagkaso, anti-alias law. Isa pa, illegal use of alias daw. NBI. Yun din yun. Kaya ka kinasuhan ng, actually, hindi naman anti-alias law eh. Wait lang ha, tingnan nga natin, anti-alias. Kasi hindi naman illegal gumamit ng alias. Anti-alias law. Ito nakalagay sa anti-alias law na sinasabi niya. Anti-alias. Anti-alias law in the Philippines, officially known as Commonwealth Act number 142 and amended by Republic Act blah 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 whatever. Strictly prohibits the use of any name different from one's registered birth name, baptismal name, or immigration name. It sets rules requiring judicial permission for nicknames or aliases and mandates listing real names on all public and private documents. Hindi naman sinasabi sa anti-alias law o illegal use of alias na bawal ka magkaroon ng or hindi tungkol yun sa pangalan niya. Kasi yun ang pinapalabas tungkol sa pangalan. Ang illegal use of alias, gagamit ka ng alias sa mga business transaction na hindi pwede. Yung katulad dito sa mga government, paano ba yun? Strictly prohibits the use of any different name daw. Besides do sa birth name niya, on all public and private documents. Pero hindi naman bawal gumamit ng alias. At saka yung kaso na yon ay hindi yung tungkol na kung pangalan niya talaga ang Francis Leo Marcos o hindi. Ang kaso na yon, kung ginamit niya ba yung name niya sa mga business transactions niya. Yun ang anti-alias law. At take note, na guilty siya dyan nung una. Na guilty siya sa illegal use of alias. Ngayon, inapila nila yan eh. Ang problema, hindi na nag-file ng memorandum yung kalaban kasi nga iniisip ng kalaban na masaserve niya yung sentence na. So kung ilalaban pa nila, ganun din eh. Masaserve niya na yung sentence kasi nga kulang-kulang ang sentensya niya diyan 3 years eh. 3 years, basta 3 years tapos kulang na lang siya ng 3 buwan yata. Eh kung fa-filean pa ng ng memorandum, ganun din naman. Kasi nung time na yon naka-hold siya sa sa human trafficking.
nakakulong pa rin siya. So ang inisip nung prosecution, kung sasagutin nila yung apela ni Tito Norms, ganun pa rin naman. Sayang sa source ng gobyerno. yun ang pakiwari namin doon. Kaya nga nakalagay doon sa decision nung niya, hindi na nag-file ng memorandum yung 'di ba? Yung kalaban niya, yung mga NBI. 'Di ba? Yun ang nakalagay kasi nga nakakulong pa rin siya sa human trafficking. Hindi inaasahan, siguro kasi yung sentensya niya, tingnan nga natin yung Norman Mangusin, guilty, anti-Elias law. Tingnan natin yung decision Ayan Ito yung hatol sa kanya. Ilang years ang penalty niya? 3 years. 'Di ba? 3 years and to pay 10,000, mababa lang naman Yung 3 years na pagkakakulong niya kasi, nakulong siya ng 2 years and something Kasi nga nakalaya siya bago matapos yung sentensya, ilang buwan lang naman. Kasi noong time na hindi na finailan ng memorandum to nung 'di ba inapila nila. Hindi nila sinagot yung apila. Kaya na dismiss yung kaso. Kasi nga iniisip nila nakakulong na kasi siya sa human trafficking that time Kasi itong kasong ito, bailable ito. Bailable to. Ang problema, nakulong na siya. Inuulit-ulit ko para matandaan nyo Hindi siya na-acquit dahil napatunayan na hindi na totoong Francis Leo Marcos siya. Hindi 'yun. Kaya siya na-acquit kasi hindi na sumagot do sa apela yung kalaban. Same as dito sa sinasabi niya. Kaya misleading yung pinagsasabi nito Hindi naman tungkol sa tunay na pangalan niya yun Actually, pinaliwanag nga namin dyan, di ba? Kaming dalawa ni Earvlog. Binasa sa inyo yung resolution. Hindi nga naniniwala yung korte na ang name mo, Francis Leo Marcos Mas binigyan nila ng credence yung birth certificate na Norman Mangusin. Kasi, nung sinalang si Nanang Remy, bumigay din si Nanang Remy, inamin din na Nanang Remy na pinanganak ka talaga as Norman Mangusin. Panoorin nyo yung video namin dyan kasi boring kasi panoorin yun dahil puro kasi papel yun Puro basa yun Kaya yung sinasabi nito na na yung ganyan, hindi tungkol sa tunay na pangalan mo yan. Doon sa resolution nga, inuulit ko, sinasabi, hindi nga, spurious nga ang sabi ng korte sa doon sa Francis Leo Marcos mong birth certificate Di ba? Yun ang hindi naiintindihan nila. Ito kasi hindi nyo kasi pagkakaabalahan kasing kalkalin yung niyan yung kaso niyan Basta kung ano sabihin niya, yun na yun. Elias Law ng NBI pa. NBI pa nagkaso, anti-Elias Law. Isa pa, illegal use of alias daw. Same lang yun. NBI pa yan. Mas matibay ka pa ba sa NBI? Di ba? Tibay niya, NBI yan Anti-passport law. Peki daw yung anti-passport daw. Wala namang, bawal magkaroon ng passport? ano sabi mo dito? Anti-passport law? Anti-passport law. Peki daw yung passport ko. Peke. Wrong. Okay, see? Hindi sa pagiging peke ng passport yung sa passport law mo. Ang nangyari doon sa passport mo, ang sinampa ng NBI na kaso doon, possession of multiple passport. Hindi yung mga fake passport mo. Nagtaka nga kami, bakit yun ang sinampa sa iyo Kasi ang naging violation mo sa passport law,
meron kang mga passport na nag-overlap yung date, yung hindi pa nare-renew. Let's say, ganito, hindi ko nakalimutan ko na yung details eh. Let's say, ang date ng expiration nitong nitong isang passport mo ay 2021. Meron kang passport ginawa 2019. Nag-overlap siya. Then yung susunod na passport mo na naman, let's say ito ay mag-expire ito ng 'di ba 10 years? Nag-overlap na naman uli. Yun yung kasi yung mga passport mo. Yun yung violation mo sa passport law, hindi yung pagiging peke. Nakaano sa amin yan. Pinasa ko kay Earvlog yung Wait ha. Lilipat tayo doon sa isang account ko para maintindihan nyo. Ito yung naging violation ni Tito Norm sa passport. Kaya lang, baka mayari tayo dito. Wait man eh. Kasi ito na lang. Para maintindihan nyo ha. Papakita ko na lang sa inyo. Ito yung sinasabi ko pa nga dito. Ito yung alas natin kay Baarde. Ito kasi yung document eh. Wait ha. Ito kasi yung document na ito passport issue ni Tito Norms. Nag-uusap kaming dalawa ni Earvlog. Ito yung alas natin kay Baarde. Hindi ko na ipapakita ito. Ha? Yan, nagtanong sa akin si Earvlog ngayon, ano yun? Hindi ko na ipapakita ito. Kasi delikado ito, may mga information dyan eh. Ito yung alas natin kay Baarde, sabi ko. Ito ay sinend ko sa kanya no May 9. First passport niya, created November 21, 2011, expired November 20, 2016 sa DFA Manila. Now, nagkaroon siya ng passport sa General Santos naman. Nagpagawa siya. Kung ang dito sa una, kung ang expiration niya November 20, 2015, bakit dahil lang ha. 2016 pala, sorry. Bakit nung January pa, nung 2016, nakapag-apply uli siya ng passport sa DFA General Santos? Nagigets nyo na? Ito yung tinatawag na violation niya, nag-overlap yung mga passport niya. Yung isang mangyari man lang yan, pwede mo na kasing palusutin ito na, hindi kasi nawala yung passport ko eh. Nung January, kaya nag-apply ako nung January 25. Kahit na ang expiration ng passport ko ay November 20 pa lang. 2020 pa. Okay, pwede mo palusot na. Nangyari uli yun sa third passport niya. Sa Tugigaraw naman siya nag-apply. So, ang expiration ng passport niya, January 24, 2021. Pero, nakapag-create siya, February 2019 pa lang. Nakikita nyo, ito yung violation ni Tito Norms, hindi dahil peke yung passport niya. Nagtataka yung DFA, bakit multiple passport meron ka? Ito yung document na yun, hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo, baka malintikan tayo. Diba? Pinasa ko kay Earvlog. So malinaw na tayo, ito yung problema ni Tito Norms, hindi dahil peke yung passport. Nagtaka nga kami, bakit yan yung i-file na kaso, ang dapat i-file dyan, yung passport niya na yung iba-iba. Diba? So yun, nagigets nyo na? Kaya yung mga pinagsasabi ni Tito Norms dito, misleading. Yung sinasabi niya na kinasuhan siya ng anti-Elias, iba-iba yung sinasabi niya na sitwasyon. Nakuha nyo na mga men. At yung anti-passport o illegal, yung passport law na yan, na-dismiss yan dahil hindi na umattend yung nagkaso. Diba? Yun ang dahilan. May video din ako tungkol dyan. Actually, finlash ni Tito Norms yun eh. Tingnan nga natin, men. Finlash ni Tito Norms yun na na-dismiss yung kaso sa YouTube para wala nang problema, no? Wait lang. FLM de Calibre.
Mr. Caliber tayo ha. Finlash niya yan. Pinagmamalaki niya kasi akwit-akwit eh. Yung mga kaso niya. Nasaan na yun? Wala na. Inalis niya na yung video. To. Ito pala, sorry. Yung permanently dismissed na. Pero ano yung dahilan bakit siya dismissed? Yan ang aalamin natin. Puisit ang bagal ng internet. Kainis. Ngayon pong magang-maga. Masyado pang maaga. Kagigising lang namin. Papunta po kami ngayon ng Quezon City. Kasi kukunin ko po yung Wala. bail doon sa aking Kasi permanent pinakita niya dito dati yun eh. Yung na-dismiss na yung mga ano, hindi pala ito. Kasi pinakita niya yung documents na yun. Wala, binura niya. Hindi pala ito. Ipagkuha lang ng bail niya ito eh. Pero makikita niyo doon, kung makita niyo yung papel, na-dismiss yun kasi hindi na inattendan nung nagkaso. Hindi dahil na-acquit siya. Diba? Anyway, yan lang pong pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.